Naku, Hanapin si Shen Xiaoyun para magparami ang Qianlong Shan. Kung hindi mo siya mahahanap, huwag ka nang bumalik. ang mainitin ng ulo niya. Pag hindi nagkasundo, sinisipa agad. Shifu, hahanapin ko siya. Hindi ba pwedeng huwag na akong bumalik? Shifu, biro lang naman. Bababa na ako ngayon. Wala pa ring kinita ngayon. Sinabi ni Shifu na bumaba at hanapin ang fiance ko. Ang laki ng Jiangzhou. Paano ko siya hahanapin? Hoy, bakit ganito ang damit niya? Hoy, kayo dalawa. May problema ka ba? Ikaw ang may problema. Buong pamilya niyo may problema. Baliw ka. Ang maingay ng lugar na to. Pasok tayo, kumuha ng tubig. Naku, miss. Hindi dapat magkahawak ang lalaki at babae. Iligtas mo ako. Hoy, ikaw. Oy. Bini-bini, buti na lang nakasalubong mo ako. Mabuting tao ako. Kung hindi, Ang init naman. Tulong. Pakitulungan mo ako. Huwag kang anong ginagawa mo? Ano bang nangyayari sa akin? Ni Shifu hindi niya sinabi sa akin. Anong gagawin sa ganitong sitwasyon? Bini-bini, pakiusap. Bini-bini, kalma ka muna. Ako. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Hindi pwede. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Dapat talaga kontrolin mo sarili mo. Kuhanin mo na ang pera. Umalis ka ng napakalayo. Hindi. Shifu, hindi na ako dalisay. Bini-bini, anong tingin mo sa akin? Kahit kahapon pinilit mo ako. Pinangalagaan ko ang aking dalisay ng mahigit 20 taon. At nawala na rin. Pero hindi ko matatanggap ang pera mo. Ikaw. CJ. Ayaw mo ba ng pera? Kung ganun, umalis ka na. Ano, nagsisisi ka na? Woo, ang laki mo. Ah, Disipulo, ang pagkakataong ito pag-ibaba ko sa bundok, kailangan kong hanapin ang iyong fiance. Isang dalagang palayaw ay Shen Xiaoyun. May tadad na mall sa kanyang puwit. Ikakasal. Shifu, paano mo nalaman na may mole siya sa puwit? Ikaw naman, Pilyo. Tinanong ko lang naman. Ay naku, mali. Pero yung tungkol sa mole niya sa puwit, talaga bang may mole doon? Hindi ko matandaan ng maayos. Tingnan na lang natin habang umiikot. Yung naiwan na pera ng Shifu, ito na lang ang natira. Wala ng pera. Paano ako hahanapin si Shen Xiaoyun ng ganito? Nagre-recruit ang Shen Group ng mga bodyguard. Sahod, 20,000 hanggang 50,000 kada buwan. Mga requirement. Bodyguard ba? Walang iba kundi yung marunong lumaban. Ako si Fan, ang pangalawang pinakamagaling ng Qianlong Shan.
pero hindi makapasang interview. Basua. Kahinayang kahapon sinabing pupunta ka para tulugan si Shen Ruoyun. Nasaan siya? Miss, huwag niyo akong sisihin. Hindi ko rin inaasahan. Kakatapos ko lang kay Shenruo yun. Maglagay ng konting nilalaman sa kanyang inumin. At bigla, dinala siya ng isang lalaki. Walang hiya. Tuloy, hanapin mo ang lalaking na umalis kasama si Shen Ruoyun kagabi. Baka siya ang susi para kontrolin ang Shen Group. At tungkol sa inutil na to, ibalik nyo at pakainin sa aso. MS Shen. Opo, MS Shen. Mali ako, MS Shen. Trabaho lang ito bilang bodyguard. Ganito ba kakompetitibo ang paghahana? Naku, ikaw ba ay nag-apply bilang bodyguard? Halika, punan mo muna ang form. Hoy, bata. Huwag mo naman sabihin na ikaw lang ang na mag-agawan sa trabaho namin. May dala ka bang ganyang gamit? Hahaha. Sa totoo lang, hindi ako nag-apply bilang bodyguard. Ha? Sabi ko na ba? Ikaw, bata. Payat ka na pa ang poste ng kuryente. Nagre-rekluta ba kayo pa sa opisina? Tama. Halika, halika. Mga par, bigyan niyo siya ng daan. Salamat. Umuwi na ako. Ay, Salamat sa pagpupuyat. Magaling ang training ninyo. Haha. Ha. hoy, gago. Nangangahas kang lokohin kami? Habulin. Ako si Shen Ruoyun, dalisay sa loob ng 20 taon. At nasira lang dahil sa isang hindi kilalang tao. Si, may malaking problema. Anong nangyari? Dumating ba si Liu Zi? Hindi, yung mga nag-apply sa labas. Nagkagulo, nag-away sila. Ayokong ipahinto, hayaan na silang mag-away. Kailangan ko rin naman ng ilang magagaling na bodyguard. Boss, ikaw ba yun? Kailangan mo ng bodyguard, di ba? Yung mga tao sa labas. Pinabagsak ko na lahat sila. Tingnan mo, bagay ba ako para sa trabaho? Ikaw pala. Lumabas ka. Lumayas ka rito. Siya pala ang boss ng Shen Group. Kakatapos lang niyang umalis sa hotel, tapos nakita na tayo dito. Anong klaseng bagay ito? Dumating na si Liuzi. Naka-elevator na siya. Hahadlangan ko siya. Huwag na, prioridad si Liu Zi. Huwag kang gagalaw. Di ba sasabak ka bilang bodyguard ko? Tulungan mo ako. Magkunwaring boyfriend ko. Boyfriend? Bini-bini. Kahit kagabi, nagkaroon tayo ng relasyon. Pero kung gusto mong akuin ko to, kailangan kong sabihan si Shifu muna. Kailangang sabihin ko kay Shifu. Magkunwari, gets mo ba? Hindi rin pwede yon. Hindi ba yun panlilin lang? Sabi sa akin ni Shifu nung bata pa ako. Dagdagan ko ang bayad. Ayos, kunin mo. Manatili ka para makumpirma kung siya ba si Shen Xiao yun. Ang mahal kong Fiance. Naku, paalisin mo siya. Ano ang gagawin ko? Mag-i-improve ba tayo? Nandito na ako. Shen Ruoyun. Sino tong ligaw na lalaki na to? Akala mo patay na ako. Si Liu Zi pala ang dumating. Ipakikilala ko sa'yo. Ito ang boyfriend ko. Boyfriend. Nakakawalang galang ka. Ako ang eldest young master ng pamilya Liu. Ikaw pa, kumuha ng basura para ikahiya ko. Liu Zi, ikaw. Mas mabuti pa ang basura kaysa sayo. Parang hindi matatag ang yapak mo. At napakadaling magalit. Siguro sobra kang nagpapakasaya sa buhay. May kahinaan ka sa katawan. Paano ka nangahas manita sa akin? Kung hindi ko siraan ang mga binti mo ngayon, hindi ako si Liu. Liu Zi, dito ay Shen Group. Siya ay tao ko. Kung aaksyon ka laban sa kanya, Tumayo ka sa likod ko. Sinabi sa akin ni Shifu, huwag kailanman hayaang ang babae
humarang sa harapan ng lalaki. Taga-baryo ka. Dito sa Jiangxiao. Wala pang nangahas magyabang sa harap ko. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Dapin ninyo siya. Eh, Kuha ninyo siya. naku. Wala ka bang kinain? Ang hina ng lakas mo. Ah, Paano naman posible yan? Wala kang kwenta. Shifu araw-araw nagbibigay ng 3 metros na bakal na pamalo sa akin. Tinamaan man ang ilalim ko, wala pa ring problema. Ano naman magagawa ng suntok mong maliit na usa? Tingnan natin kung gaano katibay ang buto mo. Anong balak mo? Huwag ka nang lumapi. Binalaan na kita ha. Ako ang iyong master ng pamilya Liu, ha? Panahon ko na siguro ngayon, di ba? Ay, huwag mo naman akong hampasin sa mukha. Kinaawa ka pa, ina ko mong lalaban. Ako. Tulong, tulong, tulong ninyo. Ay, naku. Ay, ay, ay. Tama na, tumigil kayo, huwag nang mag-away. ay, dahan-dahan lang. Nakakatawa ka pala, gago mong tagapagsipilyo. Oh, dahan-dahan na naman kayo. Aray ang malaking paa. Uy. Walang hiya. Ikaw, walang hiya ka. Kinubli mo ang babae ko. At ginawa mo pa akong ganito. Sumpain ko ito. Asingin ko ang kanyang dugo. Kakainin ko ang kanyang laman. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Huwag magalit, huwag magalit. Tara na. Paano ka naman naging ganito padalos-dalos? Iyan ang young master ng pamilya Liu, no? Tinaboy mo siya. Hindi ka papabayaan ng pamilya ng Liu. Boss. Pero kanina ikaw pa ang nagsabi sa akin na kailangang mag-adjust agad. Sige na, hindi na kita maiintindihan. Bibayaran kita ng 3 buwan na sweldo. Kunin mo ang pera at umalis ka agad ng Jiangzhou. 3 buwan na sweldo, ha? Kahulugan nun, dapat mga 60,000 ang mapupunta sa iyo. May nunal ba talaga siya sa puwet? Baka dapat kumpirmahin natin. Ano nang gagawin mo? Huwag kang magkamali ng intensyon. Sa totoo lang, dumating ako dito sa Jiangzhou para hanapin ang aking fiance. Ang fiance ko, may isang nunal siya sa ibabaw ng puwet. Kaya naisip ko, Hindi dapat mag-isip ng ganoon. Mag-isip pa lang parang kasalanan na. Sasabihin ko sa iyo. Si Shen Ruoyun ay ipinanganak na maganda. Mula ulo hanggang paa. Wala siyang kahit isang nunal. ngunit meron kang isang nunal dito. Ikaw, Emye, ang boss ay hindi tumatanggap ng walang ginagawa. Dahil binigyan mo ako ng 3 buwan na sweldo. Kailangan kong manatili sa tabi mo. Poprotektahan kita ng 3 buwan. kuya, naipit ba ulo mo sa pinto? Huwag mo na isiping ibabalik ko sa'yo ang pera kong ibinigay. May kaibigan ako na may paraan. Mapapalabas ka ng ligtas mula sa Jiangsu. Tatawagan ko siya ngayon. Hello, Shen Xiaoyun. Shen Xiaoyun. MS Chu Wan King, kamusta? Ikaw ba si Ifan? Kaibigan ni Shen Ruoyun, di ba? Grabe, ganyan pala ang ugali niya. Ito talaga ay isang walang emosyong robot. MS Chu Wan King, may ilang tanong lang ako. Pwede ba kitang tanungin? Sige, sabihin mo. MS Chu Wan King, madalas ba na tuwing gabi, ang likod ng kanang tainga mo ay sumasakit ng tumutusok? Kailangan mo ng gamot para makatulog. Kung hindi ka tatanggi, maaari kitang gamutin. Ikaw yung Ifan, tama? Binalaan kita. Huwag kang magpanggap dito sa akin. Ang kalagayan ni Chu Wan King, parang nakita ko sa isang lumang aklat. May sinulat na ganito roon. Kulang siya sa emosyon mula pa pagkasilang. MS Chu, maniwala ka sa akin. Talaga, kaya kong tumulong. Walang paligoy-ligoy. Sumunod ka sa akin, uwiin ka namin ng ligtas.
MS Shen, nakita na kagabi, ang lalaking dumaan kay Shen Ruoyun ng lihim. Si Ifan ang nasa larawan. Hinalungkat siya pabalik sa hotel. Ngayon, pinuntahan pa niya ang opisina ni Shen Ruoyun. At sinuntak si Liu Zi. Kasalukuyan gayong inihahanda ni Shen Ruoyun na paalisin ang linyang bukid na yan at palayasin palabas ng Jiangzhou. Kinukuha niya ang dangal ni Shen Ruoyun at sinuntok pa ang batang si Liu. Talagang hindi ko inaasahan ang batang ito. Abisuhan si Lord Five. Bago siya umalis ng Jiangzhou, tiyaking maibabalik ninyo siya sa akin. Siya ang susi para mabawi ko ang Shen family. Hindi siya dapat umalis ng Jiangzhou. Opo, At abisuhan rin ang mga clan elders. Sabihin sa kanila na pumunta sa Shen Group. Gusto kong magkabisang makita ng lahat na ako ang may hawak ng Shen Group. Ano, sinasabi mong may bagong boyfriend si Shen Ruoyun? At naisuntok pa si Liu Ji at napunta sa ospital. Sino ba ang mayabang kumilos ng ganyan? Hindi ito katanggap-tanggap. Ihanda ang sasakyan. Punta kayo sa kumpanya. Ngayon, hindi ko hahayaan na hindi ko pag-aralin ang bastang babaeng yan. Kung hindi ko siya lapitan ngayon, hindi ako ang ama niya. Opo. Naku, Miss Chuan King. Ito ba ang paraan mo para palabasin ako sa syudad? Ikaw pala si Chuan King. Dahil sa Hongtu Group, hindi na kita gagawan. Pero kailangan mong ibigay si Ifan sa amin. May utos ako. Hindi ko siya maibibigay sa'yo. Hindi ba't binigyan kita na ng mukha? hoy kuya, mukhang may pagkagwa pa ang babae. Bakit hindi natin sabay dalhin pabalik? Pag-aliw-aliwin natin siya ng dahan-dahan. Hahaha, magandang ideya. Ngayon na, ikaw at si Ifan, kailangang may isa akong madadala pabalik. Seryoso kayo, mga ginoo. Pinapahirapan ninyo kaming dalawang magkapatid. Ano ba yan? Uy, ano ba ang trip mo? Wala kang pakialam dito. Lumayo ka. Teka. Sabihin mo nga. Baka si Ifan yon. Hahaha. Naku, totoo nga, hahaha. Ifan, takbo ka na. Hinahanap ka nila para hulihin. Ako ay taga Hongtu Group. Hindi nila ako gagalawin. Chuan King, huwag kang mag-alala. Mga sunod-sunuran lang sila. Kaya ko pa silang harapin. Ngayon, huwag ka nang magpanggap, lakad na. Sedge na, bago umalis, masasagot mo ba ako? Sa puwit ni Shen Ruoyun, may nun ba o wala? Nag-uusap na sila. Ikaw, nanonood ka pa ba? Sugod. Sugod na. Sabi ng Shifuko, huwag kailanman hayaang ang babae humarang sa harap ng lalaki. Siyang Seo yun. Ito ang lalaking pinili mo. Ngayon ang turno mo. Sandali. Anong klaseng suntok yan? Suntok na siyan. Sino ang nagpadala sa inyo? Dapat si Ifan ngayon. Nakaalis na sa Jiangzhou, di ba? Bakit hindi tumawag kay Xuan King? Shen Xiaoyun, magsabi ka ng matapa. Bakit na ospital si Liu Zi? Mama, Papa, bakit kayo nandito? Kung hindi kami dadating, tumutakas ka na kasama ang iba. Wala kaming alam. Magiging katatawanan kami. Hindi ganyan, Mama, Papa. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Shen Manling, ano ang ginagawa mo rito? Shen Ruoyun,
nagkaroon ka ng malaking iskandalo. Bilang miyembro ng Shen family, syempre nandito ako para ipagtanggol ang imahe ng kumpanya. Shen Ruoyun. Bilang C ng Shen Group. Kapag may ganitong iskandalo, at nagawa mo pang saktan ang pamilya Liu. Matapos pag-usapan ng mga clan elders, nagkasya kami ng magkakaisa. Na nakagagambala ka sa imahe ng group, wala ka ng karapatang maging C ng Shen Group mula ngayon. Si Manling ang papalit sa posisyon mo. Lahat ito dahil sa'yo, Shen Ruoyun. Makikinig ka na lang sa amin. Hindi ba mas maganda kung makasama ka kay Liu Xiao? Ngayon, masaya ka na ba? Hindi lang nawala ang posisyon mo bilang C. Ang buong pamilya namin ay naging katuwaan ng Jiang Shao. Shen Xiaoyun, bumalik na ako. Yifan, bakit ka nandito? Hindi ba sinabi kong 6-1 King ang maghahatid? Umalis ka ba ng Jiangsu? Xiaoyun, siya ang nagbugbog kay Liu Zi hanggang na ospital. Nakakainis talaga sa amin. Isang respetadong young master ng pamilya Liu, huwag mo kaming ipahiya sa isang parang taga-bukid. Tama na naman ang panlasa ni Ruoyun. Nakikita niya agad. Pili ng lalaki niya, ang sadyang kakaiba. Hindi ko alam kung mas matangkad pa siya sa akin ng ilang dami. Ang atin na si Shen Ruoyun, hindi talaga siya papabor sa taong ganito. Siguradong gumamit siya ng anong maruming paraan man para iligaw. May tao, tumawag ng pulis. Dakpin ninyo siya, isubo nyo sa kulungan, suriin ninyo ng mabuti. Sino kayo mga tao? Nakakainis yang ingay-ingay ninyo. Ikaw, gago, kung makakalabas kang nakaayos pa rin. Hindi ako kapamilya ng Shen. Tito. Huwag kayong mag-init ng ulo. Nandoon pa naman ang mga clan elders. Miss, mas matalino ka kesa sa dalawang tanga na yan. Ha? Talaga? Sige nga, alin ang mas maganda, ako ba? O si Shen Ruoyun, Sinabi mo ba Shen Xiaoyun? Siyempre mas maganda siya kaysa sayo. kapatid, baka ngayong sinabi mo'y mali ang pagkakasabi. Simula ngayon, ako, Shen Manling, ang C ng Shen Group. Kung papipiliin ka, mas makabubuti kung i-please mo ako, kaysa si Shen Ruoyun ng maraming beses. Kapatid, alam mo ba, sa totoo lang, medyo humahanga ako sa'yo. Pasensya na, nadulas lang ang kamay ko. Ikaw, agabundo, pangahas ka bang hampasin ako? Ako ang C ng Shen Group. Yifan, bakit mo siya binugbog? Siya ang siyang unang ng insulto. Alis na kayo. Dito hindi ka makakatulong. Sino nagsabi hindi ako makakatulong? Bata, hindi mo naman iniisip na ang Shen family namin, isang marangal na pamilya. Parang dekorasyon lang ba yun? Dito sa Jiangshao, kung gusto ng Shen family namin tanggalin ang isang agabundok na tulad mo, madali lang yon. Akala ninyo ba sobrang talino ninyo? Tingnan ninyo ngayon. Ang pinili ninyo bilang C. Ano ba talaga ang klase nito? Gusto ni Lord 5 gamitin ka para tanggalin si Shen Ruoyun sa posisyon ng C para umupo si Shen Manling. At sinasabing nagpakawala ng sarili si Shen Ruoyun nung lasing. Ito rin ang aming inayos. Sabi ni Shen Manling, basta siya makarating sa pwesto, sa hinaharap ang buong Shen family ay para kay Lord 5. Susunod at sasamba sa kanya. Ikaw, paano mo nagawa ito? Kaya pala. Ikaw ang may gawa nito. Shen Manling, ang kapal ng mukha mo. Hindi ka lang nakipagsabuatan sa mga tagalabas. Pinlano mong patalsikin ang pinsan ko. At sinubukan mo ring ipasa ang pag-aari ng Shen Group sa iba. Grabe, halos kasalanan na yan. Kaya pala ang inosenteng pangalan ng anak ko. Ikaw pala ang may gawa nito. Hindi ako matitigil. Bakit sa lahat ng panahon, lahat ng magagandang bagay, nasa kanya lang, kay Shen Ruoyun. Saan ako masama kayong siya? Kaya sinira mo ako. Tama, ako nga. Sige, tigilan na natin ang galit. Ang ganitong klase ng gago, dapat na lang ipaubaya sa batas. Shen Ruoyun, ngayon na malinaw na ang lahat. Ituloy mo na lang ang pagiging C. Tungkol kay Shen Manling naman. Dahil miyembro pa rin siya ng Shen family, at naulila ang mga magulang niya, alisin namin ang lahat ng posisyon niya.
Uwi ka at magmumuni-muni ka na lang. Salamat din sa batang lalaki. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na namin mapanatili ang Shen family. Haha, wala iyon, paumanhin po. Kung talagang gusto ninyo magpasalamat, pagbili ninyo kay Shen Xiaoyun na yalay ang sarili niya. Naku. Ikaw, karapat dapat ka ba? Hoy! Anong sabi mo? Dadaliin ko agad. May emergency kay Tsuwan King. Dadating ako roon. Naku, itong batang ito. Wala pa tayong natapos na usapan. Parang sinasadya mo akong papatayin ng nerbiyos. Ang tawag naman ni Wan King parang close na close. Tsuwan King, ano bang nangyari sa'yo? Nawalan akong malay. Dinala sa ospital pero di nila mahanap ang dahilan. Last time sinabi mong kaya mo magpagaling sa akin. Kaya lumapit ako sa'yo. Sakto, nakita mo ang tamang tao. May congenital na kakulangan ka sa emosyon. Sa totoo lang bara lang ang mga meridian mo. Kapag na-unblock lang, ayos na agad. Sige, pakitulong na. Esan, Hoy hoy. Anong ginagawa mo diyan? Acupuncture ito. Ikaw, anong gulo mo? Saan ka kumukuha ng doktor galing bundok? Ito ang pasyente ko. Rob Hugh. Siya ang inupahan kong magpagaling sa akin. Siya lang ba yon? Isang batang hindi pa nga tumutubo ang buhok. MS2, huwag kang mabilib agad. Marami namang kagamitan sa ospital. Mga advanced na makina na galing pa sa abroad. Hindi pa rin nila makita ang problema. Ano naman ang magagawa niya para sa'yo? Sabi ko nga. Pwede ba, tigilan mo na yung araw-araw na pagbanggit ng mga banyagang teknolohiya na parabang solusyon lahat. Yung mga malamig na makinang gawa sa abroad, hindi nito nasusukat ang lahat. Hindi ibig sabihin na dahil di makita. Hindi na kaya ng Chinese medicine na gumaling. Yung kayang ayusin ng Western medicine, kaya rin gawin ng Chinese medicine. At yung hindi kaya ng Western medicine, Kaya pa rin ng Chinese medicine. Nakakatawa. sobrang mayabang talaga. Hindi ka naniniwala, di ba? Kung ayaw mong maniwala, mamaya, imulat mo ang mga mata mo at panoorin ng mabuti. Hindi ko alintana kung gusto mong matuto ng lihim. Tsuwan King, hindi mo naman talaga papayagang siya ang magpagaling sa'yo. Di ba? Ako, graduado ako ng Harvard University. Top ng class. May 30 taong karanasan sa surgery ako. Masasabi ko ng may responsibilidad. Ang kasalukuyang Chinese medicine ay panlilinlang lang. Walang sinumang siyentipikong batayan. Parang pangkukulam. Lalo na yung mga diumanoy gumagamot gamit ang Chinese medicine. Sila'y mga peking doktor na pumapahamak sa buhay ng tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila natutukoy ang sanhi ng sakit. Wala pa rin konkretong pagsusuri, at sila pa ang nagmamagaling dito. Ito, pansamantala lang ito. Professor Hugh, mas mabuti siguro na hayaang ang kaibigan ko ang magpagamot sa akin. Matigas ang ulo. May nangyaring aksidente ba? Hindi kami mananagot dito sa ospital namin. Tara. Tsuwan King, sisimulan na namin. Kailangan mo ba akong tumulong? Humilata ka lang. Ayos na. Alagang mas maganda ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko mas magaan ang buong katawan. Mamaya bibigyan pa kita ng ilang reseta. Karaniwan, ayos na iyon. Salamat, Yifan. Unang beses kitang nakikitang ngumiti. Maganda pala ang ngiti mo. Ay tama. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko nung nakaraan. Anong tanong yun? Tungkol sa may puwet ni Shen Ruoyun. May nunal ba talaga? Kahit mag-best friend kami ni Shen Ruoyun, paano ko malaman ang ganitong pribadong bagay? Sed, Bakit mo itinatanong yon? sinugo ako ng shifu ko para bumaba at hanapin ang fiance ko. Pinaghihinalaan kong si Shen Ruoyun, ang aking fiance. Ah, naiintindihan ko na. Wala kang kwenta. Kayong lahat, puro kayong wala ng kwenta. Anong nangyari kay Lord Five? Narinig kong sinaunyid at ang mga kasama niya ang sumakmal ng tao. Gunit nauwi silang ikinulong. Ang mas malala, nabunyag pa nila. Ang plano ni Lord Five. Abiyaw.
Ipasa ang utos, hanapin si Fan. Ako mismo ang bahalang makipagkita sa kanya. Gusto ni Lord Five na maghiganti sa batang iyon. Baka mas mabuti kung magtulungan tayo. AME, dahil sa iyo lahat to. Isang itinuring na palaboy ng Shen family. Anong karapatan meron kang makipagtulungan sa akin? Walang mas nakakakilala sa Shen family kundi ako. At lalo na kay Shen Ruoyun. Gustong kontrolin ni Lord Five ang Shen family. Hindi siya magagawa nang wala ako. At heto ako, personal na dumating. Suwan King, anong nangyari sa'yo? Bakit mo ako dinala rito? Essay, Huwag ka nang magsalita. nami-miss ka lang nila. Namimiss ako. Maliit na tukso. Halika na, mahal. Handa na ako. Sige, papasok na ako, mahal. Nakakabingi. Bakit ako na naginip ng ganito? Uy, paano mo nalaman na nandito ang bahay namin? Sino ang nagsabi sa'yo? Si Suwan King ang nagsabi sa akin na nandito kayo nakatira. Hindi ba ako ang private bodyguard mo? Ikaw ang bodyguard ko, tama. Pero sino nagsabi sa'yo? Nakailangang lagi kang nasa loob ng bahay ko? Hindi pwede yan. Binabayaran kita. Pero kung hindi ka nasa tabi ko, paano kung may panganib? Kita mo naman, ang hina ng security system nyo. Kaya kailangan talagang naka-close protection ako sa'yo. Eh ikaw, parang natutuwa ka pa na may tagapangalaga ka. Sige, saan ka pupunta ngayong hapon? Haha, mamaya pupunta ako para gamutin si Suwan King. Ay, marunong ka ring mag-ayos ng sakit. Ay, huwag mo na sabihin. Pagod na ako buong araw. Saan ako matutulog mamaya? Gusto mo matulog? Uy. Matulog ka na sa sala. Shen Xiaoyun, ayos ka lang ba? Shen Xiaoyun. Ah. Test? Walang hiya. Bastos. Shen Xiaoyun, di mo naman ako sinisisi dito. Bakit mo ako niyayaang huwag pansinin ka? Akala ko delikado ka. Pwede bang punasan mo muna ang tumutulo mong dugo sa ilong bago ka magsalita? Tapos ka na nga lang bapuhunan? Umalis ka dito. Hahaha. Ikaw, pervert. Sino ang nagpasok sa'yo rito? Kung sasabihin kong may nakita akong tao, sinundan kita dahil nagalala ako na baka may mangyari sa'yo. Maniniwala ka ba? Akala mo 3 taong gulang lang ako. Bakit hindi mo sinabi? Sinasabi kong pupunta siya para patayin ako. Naku, paano mo nalaman yan? Naku. Ifan, gusto mo pa ring samantalahin ako. Shen Xiaoyun, dumating na si Liu Zi. Ah,
Ito, galit na galit ako. Hindi ganito ang mga magulang inyo. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Ikaw, maldita, tumahimik ka. Ang tapang mo. Naglakas loob kang guluhin ang anak ko. Ako, Shen Xiaoyun. Alam na namin, ginawa mong panangga siya. Wala siyang posisyon o impluensya. At nasagasaan pa niya si Liu Zi. Nasa baba na si Liu Zi. Para yan sa kabutihan mo. Naranasan na yan ng mga magulang mo. Hindi ka nila papahamak. Sinuntok niya si Liu Zi. Walang magandang kahihinatnan kung manatili sa Jiangshao. At nagawa pang makasakit si Ifan kay Liu Zi. Ifan, tumatawag muna ako kay Xuan King ngayon. Papatawag ko siya para ihatid ka palabas. Shen Xiaoyun, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung pinili kong manatili rito, hindi ako natatakot sa paghihiganti ng duwag na lalaki. Hindi naman. Shen Xiaoyun, dali, mag-ayos ka. Bumaba ka, harapin mo si Liu Zi. Ikaw naman. Bago umalis si Liu Zi, manatili ka ng maayos sa ikalawang palapag. Babalik ako mamaya para ayusin ka. Tito, tita, kakatapos lang umuwi ang tatay ko mula sa abroad. Dinala niya, espesyal para sa inyong dalawa. Munting piniling regalo. Ito ang Imperial Green Jed Bangle. Liu Zi, napakamaalalahanin mo naman. Top grade green. Ikaw nga, naiintindihan mo ako. Ay, swak na swak sa panlasa ko. Shen Ruoyun, bakit ang bagal mo? Halika na, dumating na si Liu Zi. Agad ninyong tapusin ang usapin ng kasal. Itakda na. Sa pagkakataong ito. Pero dapat sundin mo ang nanay mo. Naku. Tito, tita, nag-uusap ba kayo? Tungkol ba yan sa pagpapakasal ko kay Shen Ruoyun? Gago ka, ikaw ba yan? Hindi. Hindi ko sinabi na nandito ka. Ikaw. Paano ka bumaba mula sa taas? Liu Zi, akin na ako kay Ifan. Hindi talaga ako magpapakasal sa'yo. Kaligtaan mo na yung balak mo. Tigilan mo yan at tumahimik ka. Akala mo pa naging hari ka. Liu Zi, niloloko ka lang niya. Huwag mong pakinggan siya. Tita, palampasin na natin ito. Basta magkapakasal si Shen Ruoyun sa akin. Wala akong kakialam, pag nagkakasal ka sa pamilyang Shen. Ayusin ko kayo, maliit na maldita. Hahaha. Shen Ruoyun, lumabas ka na. Maraming salamat po, Ginoong Liu Zi. Maami. Tama, ito ang biyaya na pinagpala ka ng maraming buhay. Lumayas ka. Si Shen Ruoyun ay tao. Hindi siya bagay na sinasamantala lang ninyo para sa kapangyarihan. May karapatan siyang pumili para sa sarili. Uy, hindi ikaw ang dapat makialam. Patayin kita. Nanay, tatay. Kung hindi ninyo igagalang ang pinili ko, hindi ko na kailangan sundin ang plano ninyo. Sa buhay ko, napili ko na si Ifan. Tara. Naku, ay naku, ay naku. Mahal. Anong nangyari sa'yo, ma? Ma, ano bang nangyari sa'yo? Halika, tingnan mo ang nanay mo. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Kanina ayos pa ang tiyahin. Inaalipusta mo siya at tingnan mo ang epekto. Umalis ka na. Nagpapanggap lang siya. Aba, ikaw talaga. Ahem. Umalis ka na. Ifan, umalis ka muna. Hindi ko pwedeng gawing biro ang katawan ng nanay ko. Hahanapin kita mamaya. Sedge, ayos. Yifan, hintayin mo matapos kong ayusin si Shen Ruoyun. Ipapakita ko sa'yo na hindi ka nagtatangkang tumakas mula sa Jiangshao habang nasa ospital ako. Ito ang pinakamalaking kagakamali na nagawa mo sa buhay mo. Tatay, nanay. Kasi hindi ninyo nirerespeto ang pinili ko. Hindi ko na kailangan sundin ang plano ninyo. Sa buhay ko, napili ko na si Ifan. Kung hindi si Shen Xiaoyun ang fiance ko, dalhin ninyo siya para makita ni Shifu. Hindi ba ang gusto lang niya na mapangasawa na ako? Hindi siya magagalit, siguro. Sa isang kisamata lang, ang tagal niyang nawala. Sinabi ko sa'yo na sumama ka pero hindi ka sumunod. Eh, Nawala na ang tao, no? Anong hinahanap ng mga biyenan ko? Sino ba ang biyenan mo? Wala akong hinahanap na sinuman. iyong bagay, ano naman kayang pakialam mo? Ang weird ng mga biyenan ko. Sinasabihan ako nilang umalis, pero sinusundan din nila ako. Ano ba ang gusto nilang gawin? May 100,000 sa card na ito.
Kunin mo tong pera at umuwi ka ng tahimik sa bundok mo. Emmy, Hindi nga, no? Ina ng C ng Shen Group at bayad lang sa akin ng 100,000, ang stingy naman nila. Sinasabi ko sa'yo, batang gago ka. huwag kang magpasobra. Grabe na talaga. Ano ba tong nangyayari? Wala naman tayong kinagalit na tao, di ba? Wala naman. Ikaw yata si Ifan. Ako nga, siya nga, si Fan. Mukha ka pa ring bata, pero hindi ka pangkaraniwan. May alam ka pala. Sinaktan mo ang tao ko at sinira mo ang plano ko. Hahaha, Lord 5. So ikaw ang nakagawa ng problema kay Lord 5, iyong si Ifan. Grabe, talagang naglakas loob siya. Nangahas siyang makasakit sa isang taong kasing dako ng posisyon ninyo. Patayin man o gibain, nandito siya mismo. Pakiusap, pakiusap. Shen Hanking, sigurado ba kayong wala kayong kaugnayan kay Ifan? Walang kahit kaunting koneksyon. Opo, Lord 5. Sa totoo lang, matagal na namin siyang hindi gusto. Walang galang siya sa amin. Matagal na namin siyang gustong turuan ng leksyon. Nga. Pest. Ano pang hinihintay mo? Magmakaawa ka na. Yumuko at humingi ng tawad kay Lord 5. Yun, hindi namin alam. Malaki ang mundo, mahusay maglubid ang mga paa. Kung napagalitan si Lord 5, huwag niyong idamay ang sarili ninyo. Tama. Kung wala talaga kayong koneksyon kay Ginoongi, mas madali ang usapan. Dakin ninyo siya at dalhin sa akin. Sandali lang. May brain cancer ka, hindi ba? At tiningnan na ng mga eksperto rito at sa ibang bansa ng paulit-ulit. Sabi nilang wala na silang magagawa. Marahil ilang buwan na lang ang natitira sa'yo. Nangahas kang sumpain ako. Alam mo yan sa puso mo, hindi ba? Gagamitin niyo pa ba siya o hindi? Sabay kayong umatak. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Tigil. Kuya, sino ka? Paano mo nalaman? Hindi ito alam ng mga tauhan ko. Halata naman. At kaya ko pa siyang pagalingin. Hindi ka nagmamayabang, di ba? Paniniwalaan mo na lang. Hindi ka natatagal. Magkano ang hinihingi mo? Kaya mo ba siyang pagalingin? Madumi ang perang dala mo. Ayaw ko niyan. Sig. Sisiguraduhin kong masisyahan ka. Hoy, hulihin ninyo silang dalawa. Hindi. Anong ginagawa ninyo? Wala kaming kinalaman kay Ifan, talaga. Hindi ninyo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Pinapangako namin sa inyo. Sinasabing gusto ninyong patayin si Ifan, na walang kwenta. Hindi na kami magsasalita ng kahit isang salita. Pakiusap, pakawalan ninyo kami. Ginoong Ifan, bilang sinseridad, pwede ko pa. Patayin ko rin ang dalawang iyan para sa iyo, para hindi nila makasagabal. Sa relasyon mo kay Shen Ruoyun. Hindi. Lord 5, nagkamali ka. Kami ang mga biyenan ni Ifan. Ang sinabi namin kanina, pabiro lang po sa inyo. Nagbibiro lang. Yifan, pakiusap, magsalita ka para sa amin. Amin naman ang mga magulang ni Shen Xiaoyun. Gusto lang naming makatakas muna kanina. Apos babalikan namin ng may tulong para iligtas ka. Hindi ibig sabihin na gusto naming patayin ka muna. Wala talaga silang kinalaman sa akin. At hindi lang minsan. Sinubukan nila akong patayin. Ahahaha. Ifan, nanghihingi kami, pakiusap, ipaglaban mo kami. Nagkamali kami. Sumpa ko, mula ngayon, hindi na namin hahamakin ka. Tama, Yifan. Totoo bang mahal mo si Shen Xiaoyun? Kung tutulungan mo kami, sa pagkakataong ito, Magtutulungan kami para kayo ang magkatuluyan. Para kayo ni Shen Xiaoyun. Sino ba ang gusto ni Shen Xiaoyun? Iyan ay desisyon niya. Ano ang kinalaman ninyo rito? naku, Yifan, hindi tama ang sinabi mo. Kami naman ang mga magulang ni Xiaoyun. Mas kilala namin siya kaysa sa iba. Wala nang makakapantay sa amin. Totoo yan. Ay, sabihin niyo naman sa akin. Palayaw ba ng Shen Ruoyun ang Xiaoyun? Pati sa puwitan niya, may pekas ba talaga? Tama. Yifan, sobrang lapit mo na kay Xiaoyun. Huwag mo kaming pabayaan. Tama. Ginoongi, paano na po ang dalawa pong ito? Ay nga, mga biyenan ko po sila. Siege po, Ginoongi. Kayo na po ang bahala. Nasyahan ako, pero may asikasuhin muna ako. Hahanapin kita kapag panahon na. Nga, Lord 5, makahihiram sana ng sasakyan mo. Hindi ka magagalit, di ba? Siege po, kayo na. Huwag mo akong lokohin. Kung hindi,
ang taong hindi na matatag ang buhay. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Lord 5, dapat naman ay magpadala ka ng luxury car para dalhin kami pauwi, di ba? Ang laki ng eksena kanina. Natakot kami nito. Alam mo yun? Ay, nga. Dapat din ay magbigay ka ng bayad sa amin. Kung hindi, huwag ninyong sabihing Shen Group kami. Parang magiging mabuting manugang ko. Hindi rin may iwasan ni Ifan kayo. Gusto ninyo ng kompensasyon. Hindi ba dapat? Aha, Alok ba ako? Tatanggapin niyo ba? Hindi. Bakit biglang ayaw na? Naku talaga. Ginoong He, pakisuyo, alagaan ninyo sila. Ano nang ibig sabihin yan? Ginoong 5, Ginoong 5, Ginoong 5. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Shen Xiaoyun. Yifan, bakit nandito ka? Kung sabihin ko na mga magulang mo ang nagpadala sa akin para hanapin ka, maniniwala ka ba? Sina magulang ko ang nagpadala sa'yo? Bakit hindi mo sinabi? Si Lord 5, tagasunod mo rin ba siya? Paano mo nalaman yan? Sinabi ng mga magulang mo yan sa harapan ni Lord 5. Personal nilang sinabi na ikaw ang aking fiance. Akala mo maniniwala ako. Kailan ba ako nagloko sa'yo? Shen Ruoyun, Yifan. Anong ginagawa ninyo? Chu Wan King. Bakit nandito ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Ginamot ni Ifan ang sakit ko. Gusto ko siyang yayain kumain. Bilang pasasalamat. Sage, Chu Wan King. Pwede ba kahit ano ang kainin? Dapat kumain ako ng masarap. Isama ninyo ako. Matagal na rin ako. Di pa ako kumakain kasama si Xuan King. Hindi ka ba papasok ngayon? Hindi na ako papasok. Xuan King, parang iba ka na kamakailan. Nga. Salamat kay Ifan na gumaling sa akin. Tara, Ifan, kain mo nito. Maganda to sa mga ugat. Para din ito sa mga mata mo, Yifan. Mas mabuti sa puso to. Maganda rin ito sa bato. Kain nito, lalaki ka pa. Kain ito, tama to. Sandali. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Manahimik ka. Kain mo nito. Pangkalusugan to, kain mo. Para tumubo ang buhok to. Kain ito, lalaki ka talaga. Yifan, saan ka pupunta? Hindi pa tapos kumain. Nga, hindi ko pa nababawi ang kinain ko. Shifu, gusto kong bumalik sa Qianlongshan.